Hi guys! Ang ilaw ko. Ako po ang inyong Tia Deli. Intro na nga. Magkano ang apartments dito sa Spain and saan ako nakahanap ng matutuluyan? Anong apps, anong site, and magkano? Let's talk about it! Now na! So, saan ako naghanap ng mga... Alam niyo, ang tagal kong nakahanap ng apartment. Tapos yung una pang nahanap ko, wala siya pag-usapan. Masama ang karanasang idinulot niya sa akin. Yung unang nahanap ko, 300 euro. Before, 2 years ago pa yun mga paghahanap ko ng apartment. So, yung nahanap ko na yun, 300 euro, tapos hindi siya nag-empadron. Diba, sabi ko sa inyo, kapag dumating kayo dito sa Spain, dapat, talagang ang mahanap nyo is yung matutuluyan nyo, dapat nag-empadron. Kasi yun ang pinaka-importante, okay? Yung una kong nahanap na yun, hindi siya nag-empadron. So, kailangan ko na naman maghanap ng... Isang buwan lang ako doon kasi nga ayaw kong magsayang ng another, kailangan ko talaga makahanap ng nag-empadron. So, naghanap ulit ako ng apartments sa apps. Yan, may space. Yan yung mga apps. Kaso, alam nyo ba, ang app na napakinabangan ko, ang pinakang napakinabangan ko lang sa app na yun ay yung Wallapop. Kasi yung, halimbawa, yung Idealista, yung Photocasa. Kasi halimbawa may nagustuhan ka doon, mag-iwan ka lang ng email. Yung iba, hindi naman natawag din. Diyan sa Wallapop kasi, nagre-reply sila real time. And pwede mo pang i-translate to Google yung usapan nyo. Unlike pag yung sa Idealista, tumatawag sila, diba? Tumatawag sila, Spanish. Yung kadalasan naman, Spanish, hindi sila nag-i-English. So, doon ako nag-focus sa Wallapop lang talaga ako naghanap ng apartments and mas marami akong nakikita, mas maraming available. Yan yung mga application na kung saan pwede kayo makahanap ng apartment. Dito kasi ako sa Malaga, kasi medyo may kamahalan ng mga kabahayan, ang mga apartments. Ngayon, ang upa ko dito sa tinitirhan ko ngayon, 300 monthly. Lahat na yon, wifi, tubig, kuryente, yun na, lahat na yun. Linis na yun, 300 every month. Di ba, sabi ko sa inyo, dun sa unang vlog, ang unang upa ko dito ay 280. Tapos, 4 months pa lang nakakaraan. Tinaasa na ako ng 20. Ginawa ng 300. Ang bilis ng pangyayari. Parang before kasi, yung inflation. Tapos, wala na talaga mas mababa. Dito, sa around the area. Around Malaga. Wala. Parang yung isa ko ding kakilala, nakahanap ng 350 daw yun, pero may kasama siya sa kwarto. Dito, 300. Solo ko to. Although, maliit siya, pero I like it. Ayoko na may kasama sa kwarto. Nga pala, pwede rin kayong makahanap sa Facebook, sa mga Facebook page. Pwede rin kayong sa Facebook, pwede kayong mag-post doon ng kung kailangan nyo ng ng kwarto, ganyan, or kung willing kayo sa shared room, kung okay lang sa inyo may kasama, mas mura pag ganon. Pero I don't know, wala akong idea kung magkano yun. Pero may mga Filipino din na yung naghahanap ng ganyan, ng ka-share sa bahay, ganyan. So doon sa Facebook group, pwede rin kayong makahanap ng matutuluyan. Mahirap bang makahanap? Nahirapan ako makahanap actually. Ang tagal ko nakahanap. Saka talagang naswertehan ko to kasi nga, di ba, solo ko. Tapos, yung mga kasama ko ay din, mga calm person din. Mga tahitahimik, ganun. Nga pala, 3 na kami dito ngayon kasi parang halos isang taon na 2 lang kami gawa ng laging bakante yung isang room. Ngayon meron na, so 3 na kami dito. But okay lang din. Puro babae lang. Tapos, may privacy ka pa rin naman. Tsaka hindi na ako naiilang gawa ng matagal na kami magkasama ni Rita. Pwede na akong humilata bumukaka dyan sa sofa, unlike noon. Alam niyo yun. Anong requirements? So, pag nakahanap na kayo ng bahay, ano ang kailangan yung, ano ang hinihingi? Passport lang naman. Kung wala kayong ID na resident ID dito, yung passport mo lang. Tapos, pera! Yun! Ang binayad ko dito ay
1 month advance, 1 month deposit. Pag lipat ko dito, nagbayad ako ng pang 2 buwan. Yun. Kasi 280 plus 280. Plus 100 euro dun sa agent. May share siya. Alam nyo kaya isa pa kung bakit mahirap. Kasi Spanish nga ang salitaan. Pagdating ko nga dito, hindi naman ako marunong mag-Spanish. Wala akong naiintindihan kahit ano sa sinasabi nila. Alam nyo yun. But anyway, na-survive ko naman yun. Nakapag-usap naman kami na matiwasay. Basta senyas. Tapos pirmahan ng contract. Tatanungin ka nila kung ilang taon mo gusto manirahan, ganyan. Pwede namang pauna 1 year, ganyan. Kaya kung maghahanap kayo, maganda rin kung may kakilala kayo dito, no? Pagpunta nyo. Kasi syempre, malaking tulong kung may kakilala kayo dito. Kasi yung tutuluyan nyo, pwede ka nilang ipaghanap. Or makakapagtanong sila sa mga kaibigan. Yun lang naman. Yan yung mga application kung saan pwede kayo maghanap ng bahay. Tapos, yan ang summary. And, yung Wallapop ang ano ko. Mas napakinabangan ko dyan. Dyan talaga ako naghahanap ng apartment. Hanap nga ulit ako. Hindi pa ngayon. Pagpaalis na ako dito, sabihan kita. Para ipasa ko sa'yo itong ano. Try ko maghanap ng mga prices. Para may idea kayo. Prices ng apartments. May nahanap ba ako? May lalabas dito. Kung may nahanap ako, may lalabas dito. Dito. Kung wala akong nahanap, walang lalabas dyan. May dorm, no? May dorm na. Ay, pero pag dorm, mostly ang tinatanggap nila students lang, ganyan. Tapos mas mura pag ganun. Pero student nga ang tinatanggap. So, minsan ganyan din, makikita nyo dun sa description, yung sa apartment, yung makikita mo, afford mo, ganyan. Pero ang hanap nila, teacher. Gano, may qualification din sa ano. May qualification din sa apartment. Gusto teacher or professor lang, ganyan. Nababasa ko dun sa ano, sa description nila. Eh, hindi ako teacher. Eh, gusto ko yung apartment. Wala, hindi ko yung makukuha. Pag ganun. Basta paghanap kayo ng apartment, itanong nyo agad kung nag-empadron. Alam nyo ba, nung 2 years ago, nung naghahanap ako, ganyan ang mga pricing. 320, 300, 350. Tapos, yeah, mostly 300 siya or 320. Minsan kasi yung 320, tapos hindi pa included yung ilaw, tubig, wifi. Yung iba hindi pa included. So, di ba mahal yun? Kung 320, tapos hindi pa included yung ibang gastos, di papatak din ng magkano yun. Baka 350 din or 340. So may nag-attitude sa akin na nila, seller. Di ba binibenta yung apartment? May nag-attitude sa akin dyan sa Wallapop. Sabi ko, is this, still available? Tapos sabi niya, yes. Tapos, yun, tinanong ko na kung well, anyway, nakalagay naman dun kung included na yung ganyan. Dun sa price. So, tinanong ko, nag-empadron ka ba? Tapos, sabi niya yung reply niya sa akin, di mo pa nga nakikita yung bahay, tinatanong mo ako nag-empadron. Tapos nireplyan ko siya, sabi ko, para hindi masayang pareho yung oras natin. Kasi kung hindi ka nag-empadron, hindi ko naman kukunin. Diba? Bakit siya magagalit eh? Normal lang namang itanong yun kung ganun. Ba't siya magagalit? Ano naman ko di ko pa nakita. Kaya ko nung pagtsagaan ko, ano man yun, basta nag-empadron siya. Ano rin kasi solo kwarto din. Solo room. So, sa akin, basta mag-isa ako sa kwarto. Tapos yung pangalawa, nag-empadron. Pasok na yan. Wala na akong pake kung wala na akong pake kung may mga buhaya pa dyan sa apartment mo. Basta nag-empadron ka. Pasok na yun sa banga. Galit siya? Ba't siya galit? Tapos di na niya ako na-reply. Gusto niyang titingnan ko pa yung tapos sasabihin niya sa huli, hindi siya nag-empadron. Malayo-layo din yung location ng apartment niya dun sa sa tinutuluyan ko that time. So, diba? Magsayang pa tayo ng oras. Share ko lang ang mga maaari niyong ma-experience dito, pagdating niyo dito. Maganda rin na meron kayong kakilala nga para, yun. So, that's it. Yun lang naman for today. Ma-share ko lang. Kung may iba pa kayong katanungan, just comment nyo lang din sa baba. Yun lang muna for today. Bye!
Yun ang binayaran ko. Sakit sa mata ng ring light.